Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. So, ito po ay isa sa mga talata sa mga account na hindi ho ito lingid sa marami. Maliban lamang sa mga lugar na hindi pa nakakabasa ng Biblia o hindi pa nakakapakinig patungkol sa kwento ng ating pong Panginoong Jesucristo, higit sa lahat sa kanyang kapanganakan. At nakikita natin na ang bagay na ito ay dapat lang natin maunawaan kung bakit tayo ay naniniwala sa panahon na kagaya nito ng Kapaskuhan. Ano ba talaga ang mensahe nito sa atin? Ano ba talaga ang katotohanan na napapaloob doon na ngayon ay natabunan na ng maraming mga bagay? Na kapag Pasko, ang kaisipan ng marami, yan ay bagong damit, bagong sapatos, ilaw dagitab, parol. Ano ba ho? Maraming mga tinanong na bata, ano ba ang Pasko sa iyo? Ang kanyang ibig sabihin, tsokolate, M&M, Hershey's, ano pa, bonus, party. Kaya nga may Christmas party here and there. Gifts, marigalo, SM, ano pa, basta kapaskuhan, bakasyon. Yun ang mga mensahe sa kanila na dapat ay maunawaan natin bilang mga Kristiyano. Ito yung pinagmulan. Nakita natin na ang Panginoon ay nangusap. Kaya nga ho, ngayong 22 ay gusto nating sabihin sa inyo that you ought to be preparing. We are going to come up with our Christmas gift to Jesus, and that is a practice of our church na is natin ibigay ang the best para sa Panginoon because we believe that Christmas is really the time when Jesus was born. Amen? Amen? Kapag sino mga may birthday dito ngayong week na ito, di ba? Ngayong araw na ito. Si Cheche, si brother, di ba pag birthday nyo, kayo makakatanggap ng regalo dapat? Hindi yung kayo yung nagbibigay ng regalo. Oy, birthday ko, ito para sa'yo. Pwede ba yun? Tama? Kailangan talaga ay, at ang mga nagmamahal kay Brother Bumagat, siyang maghahanda. Kaya maghahanda yung kanyang panganay ng regalo para sa kanyang tatay. Di ba, Paulo? Ayan, naghahanda. Ayan, nagbibigay. Kasi nga birthday ng tatay. Magpasalamat siya na ipinanganak ang tatay niya. Kung hindi pinanganak ang tatay niya, hindi siya ipapanganak. Tama?
O sa isang Kristiyano, ganun din. Bakit tayo naligtas? Because Jesus was born. If Jesus was not born, we could not be saved. Kaya bilang pasasalamat natin, kaya ho tayo, gagawin natin, we will give our Christmas gift to Him through the church. Kaya ho, ibibigay natin yan sa linggo. Amen? Kaya sa linggo, dalhin ninyo dito ang inyong pinaghandaan na regalo para sa Panginoon. And then sa hapon, we will have our kantata. Amen? At mamaya din, hindi ho yun ang mensahe. But I just would like you to tell you yung atin pong gagawin ngayong susunod na linggo. But this morning, I'd like us to see indeed the message of the very first Christmas. The announcement to Jesus. To Mary. Ano ang mensahe na yan? At gusto makita natin, but right after the special number. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita na amin pong binasa. At ang katotohanan na napapalob nito, tulungan niyo po kami na kami makaunawa. At hindi lang po makaunawa, dakilang Diyos, kundi magkaroon kami ng puso na sundin ang inyong nga pong naisin kung bakit inihayag mo kay Mary ang kapanganakan ng amin pong tagapagligtas. At kung papaano nga po siya ay ipapanganak dito sa lupa. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at ang bawat isa na naririto ay tunay na magkaroon ng kapakumbabaang loob sa inyo na sundin ang naisin mo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, please take your seats. Low sound check. We gather in God's presence to worship Him this hour. We honor and exalt Him. We kneel to Him in prayer. Our words are but a silence unless we do as He desires. For too much has been given, much more shall be required. Too much has been given, much more shall be required. You have given gold and silver. Will you give to Him your lives? Will you labor with your Savior? Will you do as He desires? For too much has been given, much more shall be required. To seek the lost and hungry, and feed them with His word. To reach out to our enemies, and embrace them with His love. Empowered and commissioned, so we must do as He desires. For too much has been given, much more shall be required. Too much has been given, much more shall be required. You have given gold and silver. Will you give to Him your lives? Will you labor with your Savior? Will you do as He desires? For too much has been given, much more shall be required. Will you lay
labor with your Savior, will you do as He desires? For to whom much has been given, much more shall be required. Amen. What a soul-searching song. At pag ikaw ay anak ng Diyos at nakilala sa Panginoon, at ikaw ay binigyan ng pagkakataon makinig ng kanyang salita, yan po ay ibinigay ng Diyos sa atin. The more that you know, the more that is required. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos at matagal ka na Kristiyano, nagbabasa na kanya salita, at hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban sa iyong buhay, there is much more required of you. Kaya ngayong umaga, titingnan muli natin yung mensahe ng Christmas. And maybe this is not the first Christmas story that you have heard. May feedback. Dinig. Hintayin ho natin ang audio. Yan. Sabi ko sa inyo, pag-pray natin ang mga audio man. Kasi may mga pag hinawakan yan, may ground. May virus talaga, masakit sa tenga. Sa akin ba yun? Pag gumaganda talaga yung mga speaker, much more is required. Saan galing yung ugong na yun? Okay, sige, hayaan na natin sila mamroblema. Ninanakaw ng kaaway yung Yan! Amen! Praise the Lord! Meron pa. Pero pakinggan ninyo maigi, no? When God, this may not be the first Christmas story that you have heard. And this is not maybe the first time that you hear of Christmas. Pero alam mo yung mensahe niyan sa atin ay kung hindi mo ito ginagawa, biro mo yung required sa'yo ng Panginoon, i-require sa'yo ng Panginoon. One day, you will face the Savior. And you shall give account of the things that you have heard. Lahat ng kanyang mga ibinigay ay ipagsusulit mo. Ang kanyang salita, makinig ka maigi sa akin, if you're a Christian, are you a Christian? Are you saved? Do you believe in the Bible? That this is the Word of God. Ito ay ibinigay ng Diyos sa atin. At tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. At kung ang kanyang mensahe, alam mo yung kanyang mensahe, pero ito ay hindi mo ginagawa, you are going to be required of God what you have had. Lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos, kung hindi natin ito pinag-iingatan at pinahahalagan, He will require, because much is required to those that have been given much. Kaya ho, bilang mga anak ng Diyos, so makita natin, this is, kung ikaw ay 25 years old, biro mo yan 25 years that you have been hearing of the Christmas story. Amen? At ilang beses din, hindi lamang sa mga salita, sa mga kwento, kagaya ni Lola Basyang na magkukwento, o kaya ng nanay mo na sasabihin sa'yo, makikita mo rin yan sa mga nativity scenes. Diba? Yung mga Belen. Nakikita mo doon kung anong klase. Yun, makikita mo yan sa mga marahil yung parol. Yung mga ilaw, dagitab, every now and then that you see every Christmas. At hindi nga lamang sa December nakikita yan, Setyembre pa lang ay alam mo na. And that has been given to us. Pero ang tanong, kung hindi mo ginagawa ang kanyang mensahe, ang nais ng Diyos na iparating sa atin, you have missed a lot, and God is requiring so much of you. Kaya nga, anong mukha ang ihaharap mo sa Diyos?
One day, sabihin mo, buhay pa naman ako. I still have tomorrow or next year. Pero makinig ka maigi sa akin, ang sabi din ng Panginoon, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Hindi dahil Pasko o Kapaskuhan, wala nang namamatay. Pwedeng ipagpaliban siguro marahil ang inyong pag-aaway. Paskong Pasko, huwag kayong mag-aaway. Pero ang kamatayan, hindi mo pwedeng sabihin, pwede ho ba mamatay na lang po ako sa bagong taon? Walang taong namili ng kanyang kamatayan. May nakita ko inililibing December 25. May nakita ko na namatay December 24. Sapagkat maikli ang ating buhay. At kung ikaw ay binawian ng buhay habang nagsasalita ako, pwede bang mangyari yun? Pwede. At kahit ako'y nagsasalit, maaring I will pass. Amen? Nag-amen na yan, pakihanap. Gusto niya akong mamatay habang nagpipreach. Yan po ninyo. Na nakikita natin, you may procrastinate. Pero ito tatandaan mo, isang araw, you got to face Jesus and give an accounting. Kung paanong ginawa mo sa kanyang mga mensahe. Not every now and then, every year, year after year that pass, at year after year, you say, Merry Christmas, Happy New Year. Ikaw na mananampalataya marahil, ikaw ay hindi mananampalataya, and yet you still say Christmas. You know, when you say Christmas, Christ is, the name of Christ is there. You talk about Christ. Kaya mahalagan, malaman natin ang mensahe niya ngayon. At nawa magkaroon tayo ng puso na sumunod doon sa kanyang mensahe. And I say that Christmas is a time when God personally calls people for service. Ulitin ko ho. Ang mensaheng ito yung ating binasa na paikipag-usap niya kay Mary, the Virgin, the young Mary. And sabi niya, is a time when God Himself personally called her for great service. Ang Kapaskuhan is actually God's call that you and I should serve. Na dapat matutunan mo na maglingkod. Na dapat ikaw ay, kung sinasabi mo, Merry Christmas, ay dapat ikaw ay naglilingkod sa Diyos because Christmas is indeed a call for service. At patutunayan po natin yan, not that we spiritualize Christmas, but because that is really the essence of what Christmas is all about. He calls person upon person, not just a family, not just a group of people, but a person. God called Mary, individual, nag-iisa. He called her for a service. Kaya nakikita natin sa verse number 31, ang nakalagay ho diyan, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Alam po ninyo yung mga talatang yan po ay mga salita na kinakailangan siya ay maglingkod. It is. Look carefully the words. Ang sabi ng anghel sa kanya, and behold, thou shalt conceive in thy womb. The word to conceive is service in itself. To conceive. And then he said, bring forth. And then he said, call his name. Ito po ay tatlong mga mahahalagang salita. Conceive, bring, call. Mga mabibigat na mga salita patungkol sa gawain. It talks about you're going to serve, Mary.
Yes, you're young, you're still a virgin, and yet you ought to serve. You shall conceive, you shall bring forth, and you shall call the name of that child Jesus. Sa verse number 34, it would be impossible. Sasabihin ni Mary talaga, verse number 34, how shall this be, seeing I know not a man? Service, a call for service. She should conceive and bear that son who will be called Emmanuel, who will be called Jesus, to save the whole world from their sin. Ito yung bahagi niya doon sa service na yan, para ang buong sangkatauhan ay magkaroon ng manliligtas. What if she refused? O pwede niyan sabihin, how can this thing be? I am but, I know not the man. Hindi pa ako nag-aasawa. Yes, I am supposed to become a wife of Joseph. Pero birhen pa siya. She is pure. Hindi kagaya ng mga ikinakasal ng karamihan. Here comes the bride. Hindi na puro kaya polka dots na ang kanilang mga isinusuot. At bakit puti? Ba't puti ang isinusuot ng bride? Pure. Amen? Kaya kayo mga young people, make sure that kung kayo ay pupunta sa altar, dapat puro taas noo ka magsasabi, I have preserved my purity. Parang ako yung nagsasalita sa mga alien. Parang ayaw nila yung purity. Dapat kapag sinasabi ng purity, ang mga Kristiyano sumisigaw, Amen! Dapat yung mga kalalakihan, yun din ang sinasabi natin, we want purity from among our young people. Young men, can you shout Amen for that? Amen. Oh, buti pa yung deaf. Imposible. It's impossible that she will conceive. Plus the fact that she feared that if she would conceive without a husband, she would be called a harlot. Tingnan niyo Genesis chapter 38 in verse number 24. Genesis chapter 38 in verse number 24. And it came to pass about 3 months after that it was told Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law hath played the harlot. And also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, bring her forth, and let her be what? Sunugin yan. Noong kanilang kapanahunan, ang babae na nagdalang tao na hindi pa nag-aasawa, yan ay karumal-dumal, dapat talaga sinusunog. Because the fruit of that womb is a fruit of a harlot. Sa Tagalog po, ano ang harlot? Patotot. Babaeng mababa ang lipad. Kaya nga sa kanya, it's impossible. Mahirap para sa kanya yun. Pero magdadalang tao siya, but she is but a virgin. She knew not a man. And iba ito, it's a great picture of every time the Lord calls for service, we always say, imposible po, Panginoon, hindi ko kaya yan. Wala po akong kakayanan yan. Parang si Moses. Sabi ng Panginoon, ikaw ang gagamitin ko, Moses, ikaw ang gagamitin ko para ang aking mga anak na nandun sa Ehipto ay alsin mo, dalhin mo sila sa promised land. Pero sabi ni Moses,
Ako? Hindi dapat ako marunong magsalita. Kausapin ko si Pharaoh. Aba, hindi po maniniwala sa tingnan mo. Alam ko lang yung kasi nag-alaga siya ng tupa ng 40 years. Pagkatapos dadalhin siya doon sa Egypt, where the learned people are. Ay mahirap nga sa kanya. Hindi ko kaya. Imposible, Panginoon. Ako gagamitin mo. Ang buhay ko hindi maayos, hindi maganda. Hindi ako marunong. Wala akong pera. Wala akong pinag-aralan. It's impossible that you can use me. Pero anong sabi ng Panginoon? 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 in verse number 27. Tingnan po ninyo ang inyong Bible. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and the things which are despised hath God chosen, yea, and the things which are not, to bring to naught the things that are, that no flesh should glory in his presence. But of him are in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Kaya nga, ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng ang Panginoon ay tunatawag ng babae at mga lalaki na maglilingkod sa Kanya. At kung ang iyong rason, it is impossible, Lord, how can that be? The Lord said, fear not, sapagkat hindi naman ikaw, it is not your power, it is the power of God. Amen. Ang Panginoon, kaya sabi, she shall bring forth. Malakas ka ba? Kakayanan mo ba? Kaya nga, tingnan nyo sa verse number 35. Let's go back. Matthew chapter 1. Luke chapter 1, verse number 35. Ang sabi ng salita ng Diyos kay Mary, and the angel answered and said unto her, how can this thing be? The Holy Ghost shall come upon thee, and the what? The power of the highest shall overshadow thee. It shall be the power of the Holy Spirit. Kaya kung ikay tinatawag na, imposible, Panginoon, ako'y kumanta. Imposible, Panginoon, ako'y magturo. Imposible po, Panginoon, ako'y magsalita. Imposible, o Panginoon, kahit pa. Ang sabi ng Panginoon, the power that is of the highest, he shall overshadow thee. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon, not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Ano ba kayo naglilingkod sa Panginoon? Hindi mo panananghanan yung pera mo, yung iyong pinag-aralan, kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Kaya kung ikaw, ako tinatawag ng Diyos. Tingnan niyo, pag tumawag ang Panginoon, Acts chapter 13. Acts chapter 13, verses 1 to 3. Now, there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Alam niyo, maaaring sabihin ni Saul at ni Barnabas, marami pong mga teachers doon. Bakit kami pa? May mga mas magagaling at mas nauna sa amin, bakit kami pa?
But you see, the Holy Spirit says, it is me, it is my work, it is the work that I have chosen for you. Kaya nga, huwag kang mag-alala, kapatid. During Christmas time, when God calls you, He calls you to serve, He calls you for service. Huwag kang matatakot kagaya ni Mary. And sabi niya, how can this thing be? Well, because the power on high shall be with thee. Yan ang mensahe ng Kapaskuhan, na ikay maglingkod. Kaya nga, wala hong rason para sabihin natin na hindi ko kaya, Panginoon. Na imposible ho. It is possible because the Holy Spirit was given to us, and the Holy Spirit indwells in us, and He fills us so that we can be bold enough to do the will of God. Bilang mga anak ng Diyos, dapat nating tandaan that indeed this call is a call for service. Christmas really is a call for service. Ang sabi pa nga niya, not only to bear and bring forth a son, but he shall call his name. Pagkatapos ay dinescribe ng anghel kung anong klase na tao yung kanyang ipagdadalang tao, kanyang ipagbubuntis. Verse number 32. Look at your Bibles. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall be unto him the throne, shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Biro mo yung description, yung persona na kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan. Hindi basta-basta. He shall be called great. He shall be called the Son of the Highest. Pero men, kailangan ng pag-iingat na dadalhin niya sa kanyang sinapupunan for how many months? 9 months. Pakakaingatan niya yung na hindi madudumahan, na hindi masasalingan ng kasalanan. Because she is having that child, the Holy One of Israel. Pero mo yung nakaatang na responsibilidad kanino? A service that she should do. It's a great service. At pinakaingatan yan ni Mary. Because that is the service that she has to fulfill in her lifetime. Kaya pinahalagahan yun. Mahirap. Pero alam niya ang mensahe ng Kapaskuhan na kinakailangan ikaw ay maglingkod sa Diyos. Mukhang kaming dalawa lang ni Cesar nagkakaintindihan ulit. Ang mensahe ng Kapaskuhan, mga kapatid, is that you ought to serve God. And that service is not just an ordinary service. It is a great service. Ino mo, ang dadalhin niya is the Son of the Highest. Kaya nga ito yung primary. Kaya ito yung pangunahin. Kaya ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of heaven. Kaya nga ang gawain ng Diyos, yan po ay unang-una sa lahat. Hindi siya yung panghuli. Kaya ang tanong, sabi mo, ikay naniniwala sa Pasko at sa mensahe ng Pasko. But do you prioritize the kingdom of God? Seek, ano sabi ng Matthew 6 verse 33? Pakibasa po natin. But, basa ho, hindi recite. Pakibasa po. Hindi ibig sabihin na na-recite nyo na ayaw nyo basahin. Basahin po ninyo. Sapagkat yan po ay hindi mawawala. Pag kayo po ay nag-ulyanin na hindi nyo na alam yan. Kaya nadyan pa rin po sa salita ng Diyos. Matthew 6:33. Anong sabi? First the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. See, first, priority. Siyang una.
Kaya nga, sa unang araw ng isang buong linggo, sino dapat nauuna sa listahan? You have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's one whole week. Anong unang araw sa isang buong linggo? Sunday. And Sunday is for the Lord. Amen? Mamayang hapon, Sunday pa rin. Yung iba kasi akala nila pag Sunday morning lang. Sa hapon, hindi na. Hello? Hindi naman sinabing Sunday morning is for the Lord. Sunday afternoon is for the world. Silent night, holy night. Sunday is for God. That's the first. Kaya kapag ikaw naman ay sumweldo, anong unang-una? Amen. Kapag ikaw ay unang oras na ikay bumangon, anong una? Bible reading and prayer. Amen. Hindi television, hindi yung cellphone. Ay, sino kayo mga nag-text sa akin itong gabi? Ay, naaga akong napatulog. Yan ang inuna. Pagkatapos yan makalakayan, muwa. Good night. Ayan ang mga inuuna. Pagkatapos kakanta, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kaya sabi ng Panginoon, itong mga taong ito, they worship me with their lips. Naniniwala sila sa Christmas. The Christmas is service. Amen. Prioritize. Yan ang pinakamahalaga. Hindi mo dapat ipinagpapalit ang linggo sa kahit kanino man. Hindi mo ipagpapalit ang iyong tithe sa kahit ano man. Hindi mo ipagpapalit ang iyong Biblia kahit kanino. Because that is God's. He wants you to serve. Nakakatuwa nga isang young people ng BYSC, nandito siya, sabi niya, Sir, alam niyo yung natutunan ko na hindi ko malimutan hanggang ngayon nasa ministry, ay nung nagpapaalam ako sa inyo, sabi niyo, Sir, pwede ho bang ako'y wag mo nang kumanta sa choir kasi mag-practice kasi may exam ako ng Monday. Lahat ay exam ko. Sabi ko, ang matatandaan lang daw niyang sinabi ko, kung anong priority mo, gawin mo. Memoryado niya yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom. Kaya nag-practice siya. Nung unang panahon, pag-practice ho namin hanggang alas 12. Talaga, pikit mata siyang sumunod sa salita ng Diyos. Dahil ang priority niya ay ang service. Pero kinabukasan, sabi niya, hindi naman ako nangamote sa exam. Seek ye first the kingdom. Amen. Ay sa atin kasi kuminsan, anong priority natin? When you come to church, ano priority mo? Ang priority mo? Tulog mo? Ano priority? Ako'y believe nga sa ibang, meron nga dito mga nagsisimba, wala pang katulog-tulog, naggwardya. Pero naroon, talagang mulat na mulat, para lang, saan? Makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ko lang alam kung may pumapasok. Pero sabi naman niya, hindi, masarap makinig ng salita ng Diyos. Ay, yung iba, ano lang ang ginawa, nanood ng TV, magdamag. Oh, ano priority mo sa buhay? Hello? We wish you a Merry Christmas. Amen! Oh, yung minsan na Christmas, maglingkod ka sa Diyos, prioritize mo ang Panginoon sa buhay mo. He did not only call for service, but He called a person. Hindi ho siya tumawag ng aso.
tumawag ho siya ng tao. Si Mary. Amen? And He called her personally. Alam ba ninyo, ang Diyos ay mahalaga ang iyong persona. Mahalaga ka sa Kanya as an individual person. And He must talk with you personally. Nakikipag-usap pa rin siya personally. When you come to church, no, the pastor preaches in a general way. God talks in a personal way. Kaya nga, ang hilingin mo ay kausapin ka ng Diyos that He will touch your heart. Panginoon, pagod na yung pastor sa pagtuturo, pagod na yung Sunday school teacher, ang dami na niyang ginawa at sinabi, pag-aaral, para lang ibigay sa akin ang salita ng Diyos. Pero wala pa rin, it's just mere word. Please touch my heart. Talk with me. Kausapin mo po ako. Kagaya ba ikipag-usap ko kay Mary that you called her personally. At nung tinawag siya personally, hindi siya maintindihan ng iba. Kaya medyo natakot siya, kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, fear not. Eh siyempre tatawagin akong fool. I'm already espoused. Di ba mga tinatawag ko minsan? Tatandaan ko nung ako'y nag-full time. Sabi ng boss ko, magkano ba kasi sweldo mo doon sa church? Titriplihin ko. But hindi, wow, titriplihin. Eh wala nga eh. Di 0 times 3 equals 0. Ganun pa rin. Ay minsan, kapag yung mga panawagan ay, anong uunahin mo yan? Eh dapat ito yung, di ba, ang lahat ng mga sumusunod na kinausap ng Diyos, ang palaging sabi ng sanlibutan, di man sila natuwa. Wala akong nakitang tinawag ng Diyos personally itong sabihin yung kanyang panawagan ay natuwa sila. Praise the Lord! Natuwa ba ang sanlibutan? Hindi. Nagsabi sila, you're a fool. Ay, ang ganda-ganda ng trabaho mo. Ay, aalis ka doon sa trabaho. Eh, tinawag ako ng Diyos eh. Ay, hindi ka ba naman napakalaking kahihiyan? Ayan naman ang sasabihin nila. Okay, mga nasa business, di ba? Pag linggo, dahil linggo yan pa naman ang pinakamalakas na bentahan. Ay, andyan nga si Ma'am Emel, alam niya yan. Narinig ko ang kanyang testimony, pag linggo, mas maraming magpapadentist. Pupunta sa dentist. Tama? Pero sarado. May napatunayan niya na ang Diyos ay nagpapala. Oh, tingnan nyo na lang dyan ang kanyang clinic dito sa may Lopez Avenue. Amen? Ay marami mga nagsara na kanila matindahan ng linggo dahil inuna nila ang Panginoon. Sasabihin na, you're a full businessman. Pero inuna nila ang Panginoon. Pero nanatili sila. Nakikita natin ang pagpapala ng Diyos. Yung iba, isang platitong mani, iiwanan ang panawagan ng Diyos sa kanila. You know, there is always what we call a test of opposition. Kung tinawag ka ng Diyos, merong kukutya sa'yo. Ay, tingnan nyo lang sa choir. Kuchoir ka na ngayon, ha? Kaya mo ba? Kala mo naman ang boses mo eh. Alam ko naman ang boses mo, 120. Pero may imbis na ikaw ay i-encourage, ino-oppose ka pa. Sino bang nagsuko kahit hindi full-time worker, hindi nagsuko ka ng buhay mo at ibinigay mo para sa ministry? Sino ba ang natuwa? Natuwa ba ang sanlibutan? Hindi natutuwa. Lalo ng kaibigan mo. Ha? Eh hindi na tayo magkikita palagi. Andiyan ka na lang sa simbahan nyo. Sige, pakasalan mo na lang yung pastor nyo. Biro mo yan. Diyan ka na lang umaga, gabi, pagkatapon, tagatapos meron pa Monday, may Tuesday pa, may practice ka pa. Diyan ka na lang tumira.
Ay, di ba? Kailan sila natuwa? Walang natutuwa. Ang natutuwa ay ang Panginoon. Kaya nga kung ikay tinawag ng Diyos, hayaan mo kung merong kumukutya sa'yo. At tatandaan ko, bagong save ako, sabi ko sa inyo, hindi pa ako noon humahawak ng Bible, ang hawak ko mga libro-libro. Nilalagay ko yun sa attache case ko. Kaya ang tawag sa akin, attorney no case. Hawak-hawak ko yan, pero na ako'y masave, iniwan ko muna yung mga attache case na ako, Bible. Ang sabi sa akin, Father, good morning ho. Kung minsan parang gusto kong itago yung Bible ko. O kaya balutin na lang kaya ng newspaper. Agad-tapos ay pag ikay, saan punta mo? Sisimba. Hallelujah ka? Hindi, lalo na yung kasagsagan yung sina, Brad Pitt na yan. Hindi ba? Pinagtatawanan ang mga nagsasabi na hallelujah, praise the Lord. Pinagtatawanan pag may hawak ang Bible. Hindi ba? Sa lahat. Ay noon nga lang, pag uwi namin diyan, nandito na 2006, sabi sa akin, hallelujah! Sabi ba naman, nagiinuman. Sabi ko naman, praise the Lord! Di lalong lumapit ako. Amen! Alam nyo, dapat talaga yung mga salita nyo yan, ay gamitin nyo sa Panginoon. Dapat nga, nag-hallelujah ka at nag-amen, wala ka sa alak. Well, nagawa ko na yun kasi lumakas na ho ako. Pero noon, pag inaliluya lang ako at itatago ko na Bible ko. Pero maraming salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng lakas. Minsan tayo nahihiya sa mga paghawak ng Bible, pero pag nakahawak ka ng baraha, wala kang kahiya-hiya. Pag luminya ka sa loto, wala kang kahiya-hiya. Dala-dala pa yung bata, yung anak, hawak-hawak, diyan ka lang. 50 million pesos to. Biro mo, wala talaga siyang kahiya-hiya. Tumaya ng loto, tumaya ng wedding. 323! Ano yun? Akala ko kung ano yung sinisigaw, yun pala. Yun pala yun. Wala siyang kahiya-hiya, isigaw ang 323, 211, pung, ano pa, dancing ko, underbee, wala siyang kahiya-hiya. Pero kapag pag-usapan ang salita ng Diyos, nahihiya. A test of opposition. Bilang mga anak ng Diyos, dapat matutunan na. Hindi ba kayong mga babae na nagsusuot ng mahabang palda? Ano sabi nila sa inyo? Manang. Sabi ko, ano naman yun, ading? Sabihin nyo, pag sinawag kang manang, ano yun, ading? Ano ibig sabihin ng manang? Kasi ate. Di tanungin mo, ading, kapatid na mas maliit. Ilocano kasi yung manang. Ano yun, ading? What do you want? Pag naayos ang damit, natatawa. Pero tingnan mo, tanggalin niya yung damit niya. Ang isuot lang niya ay pangtaas, dalawa lang, 2-piece. As maglalakad siya doon, ang kahiya-hiya. Kung alin yung tama, ayaw gawin. But you see, if you're a Christian, Christmas means you ought to serve God personally. You ought to serve God personally. Hindi, pag dito sa simbahan, okay pa, amen, amen. Pagdating doon sa sasakyan, nakarinig lang ng rock music, talaga naman. Headbanger na. Test of opposition. You ought to serve God personally because God calls at a Christmas time a personal person. At matutunan mong maglingkod na mag-isa. Amen. Hindi palagi ka na lang na kasama doon sa iba. Huwag kang maging hunyango. Alam mo yung hunyango? Kung siya ay lumapat sa, anong kulay ito? Brown. Nagiging brown. Pag lumapat siya sa green, nagiging green. Pag lumapat siya sa puti, nagiging puti.
Parang Kristiyano. Dito ang kanyang awitin. Oh Lord my God, when I know someone there. Kasi wala ka naman maririnig na ibang awitin dito. Pagsakay mo sa jeep. Ano na? Lalo na pagdating mo dun sa bahay, pagbukas mo ng TV, hala! Oh, nagkatapos, ang sistema ay kapitbahay pa kayo na merong karaoke. Naglagay ka pa ng 15 pesos. Ay, hindi hubali, ano naman po to, Amazing Grace. Ay, tapos ang pagkakana, Amazing Grace. Biro mo yan, kanta mong yan. Ang baduy mo naman kasi. You're a fool. Baka sumobra ka sa langit. O kaya siguro yung iba na hindi napunta ng hapon, naiisip na, baka sumobra, tapos na akong nagsimba. Ano na lang sa next year na lang ulit. Pagdating ulit ng Pasko. Hey, you serve God personally, amen? Serve God personally. Kayong mga estudyante, dahil hinahataw pa kayo, nasunod kayo. Pero pag ikaw ay malaki na, nais mo nang maging malaya. Di man sila payag. Ay talagang wala nang magagawa. Ngunit bakit nga ikay biglang nagbago? Akala ko ba ikay Kristiyano? Bakit ngayon ikaw Koreano na? Ay, naniniwala ka pa naman sa Christmas. Christmas means God calls personal persons. That you should serve God personally. Hindi lamang dahil napilitan ka ng iyong nanay at iyong tatay na hindi ka bibigyan ng iyong allowance. Pero ikay maglingkod sapagkat ang Diyos ay Diyos. Amen. And then that call was a call for the favored. Yung mga favorite ng Diyos ang kanyang tinatawag. O tingnan nyo, verse 28. Luke chapter 1, verse number 28. Hail, thou that art highly what? Favored. May pabor ang Diyos sa kanya. Verse number 30. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found what? Favor. Kaya nga pag tinatawag ka ng Diyos, huwag kang matatakot. Kasi iba, naku, nakakatakot, tinawag ako ng Diyos. Ayoko muna kasi, kaya nga ayokong umatin ng church eh. Kasi tatawagin na naman ako ng Diyos. Ba't ka ba natatakot? Ang panawagan para sa mga may pabor ang Diyos. Alam nyo, kahit na anong preaching ng pastor, kahit anong gawin pa niya, kung walang favor ang Diyos dyan, di niyan maiintindihan. Pasok dito, labas lang doon. Kaya akala nyo, nasasaktan yung pastor pag nagpe-preach siya at hindi nagfo-forward yung kanyang pinipersonal. Akala mo, nasasaktan. Hindi. Bakit? Kasi nga, nakita lang niya na hindi. Walang pabor ang Diyos doon. Hello? Ano ang meron kung wala kang favor ng Diyos? Anong pabor? Anong meron ka kung hindi ka favored ng Diyos? The wrath of God. The curse of God. Biro mo na ikinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo naiintindihan? Kung hindi ba naman curse yan sa'yo? Pumunta ka ng simbahan, umupo ka ng 1 oras, 2, pero walang nangyari. Kasi nga walang pabor ang Diyos. Ang meron is a curse. Sabi ng Panginoon, there will come a time when there will be famine. And do you know what that famine is? Not a famine of bread, but a famine of what? Hearing the Word of God. Biro mo, naririnig mo, pero wala kang naiintindihan.
Kaya nga, hindi nakikipag-usap sa iyo ang Diyos. Kaya magpasalamat ka kung sa ngayon nasasaktan ka sa salita ng Diyos. Kung sa ngayon ikay tinatawag ng Diyos. Because God has still His favor upon you. Christmas is a time when God calls the favored. Kaya, every time you come to church, yun pong iniyak ko sa Panginoon when I was still a young Christian. Lord, gusto ko pag ako'y umupo, kausapin mo po ako. Kung masasaktan ako sa sinasabi ng pastor o ng Sunday school teacher, I will count it as a blessing because you have talked with me. And then I will go to the altar and pray and ask God, Lord, please change me the way you want me to be changed. Ayoko hong maupo diyan na hindi man lang kinausap ng Panginoon. Kaya ngayon ang aking hinahabol every time I sit down in a congregation that God, in any ways and any point of the preaching, hindi man lahat marahil nung mga puntos ng pastor ay maunawaan ko, pero isang salita ng Diyos ay pumasok sa puso ko at sa isipan ko at maunawaan ko, and He will change me. Because God calls those that are favored. Kaya may makita nyo when Mary understood that message that she has to serve, that God has called her personally, that God calls those that are favored. You know, her only response was to yield. Ano sabi niya sa verse number 38? And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Sige, Panginoon. Well, it may be impossible. Well, it may be so hard. Well, it may be so inconvenient to me. But because you talk with me personally and that you have called only the favored, be it as unto me. Kung ano sinabi mo, according to your word, let it be. When she yielded, makita natin sa verses 46 to 48 that great response. Ano nangyari? Kaya na naunawaan ang uso. Sabi niyan sa verse 46, And Mary said, My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my what? Savior. Ito yung totoong joy ng Christmas. The soul is joyful. The spirit is joyful. It's not just the body. Hindi sa bagong sapatos. Hindi sa mga bonus. Hindi sa mga physical. Hindi sa mga pagkain. But the soul and the spirit rejoices with God. That makes the real story of the first Christmas. Ngayong umaga, sa mga unsaved, hindi ka pa nakakatiyak ng kaligtasan. Ang panawagan ng Diyos, ikay maligtas. Sa mga ligtas na, pero hindi pa sumusunod sa tubig ng bautismo, ang panawagan ng Diyos sa'yo, sumunod ka sa tubig ng bautismo. Sa mga naligtas, sa mga nabautismohan, sa mga member ng church na ito, na hindi pa gumaganap ng kalooban ng Diyos, ang panawagan niya, gawin mo ang kanyang kalooban. Serve Him. For this is Christmas. Bilang mga anak ng Diyos, God calls for service. Tayong lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita na nahayag sa amin pong kalagitnaan. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay hindi lamang ito mga salita, kundi mga salita na babago po sa aming buhay. Mensahe, Panginoong Diyos, hindi lamang para marinig namin, gusto naming marinig, pero mensahe na totoong magbabago ng takbo ng amin pong buhay. Indeed, Christmas is a time to serve. Pinakita mo po ito sa buhay ni Mary, na dapat ang bawat isa sa amin ay matuto nga pong maglingkod upang maranasan namin
ang kagalakan na meron ipinagkakaloob ng kapanahonang kagaya nito. That the soul will rejoice, that the spirit will rejoice with God. Kaya po tulungan niyo ang bawat isa naririto, mga bisita, mga members, mga attendees, Panginoong Diyos, na hindi pa naglilingkod sa inyo. Kausapin mo po sila, Panginoon, sa invitation sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang ang awitin ng paanyaya ay tinutugtog at sa mga bisita natin, mga workers ng church that would help you out, sama lang po kayo sa kanila. Sama lang po kayo. Ito si brother, sama lang po kayo sa kanila. They will tell you what to do. Sa mga members na naririto ngayon, ito ang tunay na mensahe ng Pasko. That you should serve God. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang pumunta ng simbahan. God wants you to do something else for Him. Hindi lang yung ikay maupo at makinig, magbuklat ng Bible. God wants you to serve. Mga bagay, hindi ko kaya, yun na nga. Service is not your own definition of service, but the definition of service of God. Maybe it would be too hard, impossible. But God wants you to personally do it. Kaya kayo naikinig sa Kanya. Kaya ngayong umaga, if God really has talked with you, may lalapit ka, the altar is now wide open for you to come and talk with God. Dito sa altar, kapatid. Anong panawagan ng Diyos sa'yo? Dito mo ilahad sa altar. Guys ng Diyos na kayo maglingkod. Hindi ko alam kung paano, but certainly kung ikaw ay anak ng Diyos, mayroong plano ang Panginoon sa'yo na klase ng paglilingkod. Hindi ko lang alam. But why don't you come to the altar and here in the altar talk it out with God? Anong paglilingkod ang nais ng Diyos sa buhay mo? You come.